Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Siya ay si Lena, 28 years old, may 5 anak, 3 sa unang kinasama at 2 sa kinakasama niya ngayon. Bata pa lamang siya, ay namulot na siya sa kamunduhan at masasabi kong yun din ang naging dahilan kung bakit maaga siyang namulat sa kamunduhan. Bata pa lamang siya ay naging rape victim. Sa edad na 9 years old ay hindi maganda ang nangyari sa kanya. Nagkahiwalay ang mga parents niya dahil nakulong ang tatay niya. Nauli kasi itong nang hold up, kaya naman ang nanay niya napilitang sumama sa ibang lalaki upang mabuhay sila ng kanyang kuya Carlo. Nagkaroon sila ng kapatid sa ina. Maganda naman ang naging buhay nila sa bagong asawa ng nanay niya. Kaya lang, na makalaya ang tatay niya at sapilitan silang kinuha sa nanay niya. Ayaw pumayag ng nanay niya na ibigay sila sa tatay niya, lalo na at babae pa siya. Subalit tinakot ng tatay niya ang kanyang nanay na ididemanda sila ng kinakasama nito kung hindi sila ibibigay. Kaya walang nagawa ang nanay niya kung hindi ang ibigay sila. At dito nagsimula ang pangit na nangyari sa buhay niya. Si Lena ay maganda, may mapupungay na mga mata at samahan pa ng malalantik na pilikmata at may matangos na ilong. Sa madaling salita, maganda si Lena. Kamukha siya ng kanyang nanay at super bibo din si Lena kaya madami ang nalulugod sa kanya. Pilit namang inaayos ni Mang Willie ang buhay nilang mag-aama. Lahat ng klaseng trabaho ay pinasok niya. At dahil nga galing siya sa bilangguan, ay limitado lamang ang napapasukan niya. Kaya naman, bumalik ang bisyo niyang pag-iinom ng alak hanggang sa paunti-unting bumalik ang pagnanakaw niya upang may pantustos sa pagkain ng mga anak at bisyo niya sa pag-inom ng alak. Isang gabi, lasing na umuwi ng bahay si Mang Willie. Pasuray-suray na pumasok ito sa loob ng bahay. Sinilip ang 2 anak na natutulog sa kwarto ng mga ito. Naupo siya sa gilid ng papag ng mga ito at pinagmasdan ang 2 anak. Napako ang tingin niya kay Lena. Parang sa kanyang paningin ay ang asawa niyang si Rowena ito. Nakangiti sa kanya na parang inaakit siya. Ipinilig niya ang ulo at baka namamalikmata lang siya. Subalit, kahit ilang pikit at dilat ng kanyang mga mata ay ang asawa niya ang nakikita niya. Gising ka lang, sabi ni Willie sa kanyang sarili at maring ipinikit muli ang mga mata. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, ang asawa niya pa rin ang nakikita. Rowena, mahina niyang sambit at ginawaran niya ng halik ito. Dahil sa kalasingan at hindi niya napansin na hindi tumutugo ng halik ang kanyang asawa. Itay, bakit niyo po ako ikinikis sa labi? Painosenteng tanong ni Lena sa ama. Subalit, bingi na ang ama, dala ng pagnanasa at pagkauhaw sa kamunduhan. At nangyari ang bagay na siyang nagbabago sa mundo ni Lena. Mula noon, kinakitaan na si Lena ng kakaiba. Naging bastos na ang mga lumalabas sa bibig niya na siyang ipinagtataka ng mga tita at tito nito hanggang sa maging dalagitan na ito at patuloy ang ginagawa sa kanya ng ama. Wala siyang pinagsabihan ng mga ginagawa sa kanya ng ama. Una, takot. Pangalawa, nagugustuhan niya at hinahanap-hanap na ng katawan niya ang ganoong bagay. May pagkakataon pa nga na inaakit niya ang kuya niya. Hindi lang minsan, madalas. Kaya nagsumbong na ang kuya niya sa nanay nila. Agad siyang kinausap ng ina. Lena anak,
may sinabi ang kuya mo sa akin. Totoo ba yun? Kabadong tanong ni Rowena. Napayuko na lamang ang dalagita bilang pagsang-ayon sa tanong ng ina. Magsalita ka anak. Sa sinong gumawa nito sa iyo? May ginawa bang masama ang tatay mo sa iyo? Sunod-sunod na tanong ni Rowena. Tila napapaiyak si Lena. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa ina. Napakawalang hiya talaga ng ama mo. Ipakukulong ko siya. Galit na sabi ni Rowena. Nay, wag po. Kagustuhan ko din naman po yung nangyari. Umiiyak na sagot ni Lena sa ina. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganito? Umiiyak na sabi ni Rowena sa anak. Upang maputol ang masamang ginagawa ng ama kay Lena, ay kinuha ni Rowena sa poder ni Willie ang anak. Walang nagawa si Willie dahil sa kasalanan naman niya. Sinabi ni Rowena na ipapakulong niya to, oras na hindi pumayag sa kanyang gusto. At nailayo ni Rowena si Lena sa ama. Subalit, kahit anong pigil ni Lena sa sarili, ay hinahanap-hanap na ng katawan niya ang may gumagalaw sa kanya. Kaya pati ang tiyuhin niya ay inakit niya. Nagtagumpay naman siya na maakit ito at may nangyayari na nga sa kanila. Dahil sa mga nagaganap sa kanila, ay naging mas malapit ang mga ito sa isa't isa. Ayaw bigyan ng mali siya ni Rowena ang napapansin sa dalawa, hanggang sa nahuli niya sa akto ang dalawa. Tanghaling tapat nun, hindi niya inaasahan ang masasaksihan. Ang alam niya ay nasa trabaho si Ruel at si Lena ay nasa school. Hindi siya makakilos sa kanyang nakikita. Bagamat napupuno ng galit ang kanyang damdamin, enjoy na enjoy ang dalawa sa paggawa ng kasalanan. Kitang-kita niya sa mga mukha nito ang matinding kasiyahan habang tila baliw na nagtatrabaho si Lena para kay Ruel. Napako siya sa kinatatayuan at gustong sumambulat ang galit niya sa dalawa. Agad hinila ni Rowena ang buhok ng anak at galit na pinagmumura ang dalawa. Laking gulat naman ang dalawa at nahuli sila sa akto. Agad nag-ayos ng sarili si Ruel habang sinasaktan ni Rowena ang anak. Walang yaka, pati ba naman ang tiyuhin mo? Pinatos mo? Oo nga naman pala. Ama mo nga pinatulan mo eh. Makati ka talaga. Makati ka. Galit na sabi ni Rowena. Aray, tama na po inay. Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga sa akin. Lumayas ka sa pamamahay ko. Pilit kitang inaayos. Pero ikaw ang sumisira sa sarili mo. Bahala ka na sa buhay mo, Lena. Layas. Galit na sabi ni Rowena. Magsisiman ay huli na para kay Lena. Naaawa man siya sa nanay niya at sinira niya ang pamilyang binuo nito. Ay wala siyang magawa. Lalo na pag naghahanap na ang kanyang katawan. Pinipigilan naman niya ang kanyang sarili. Talaga lang alipin siya ng kamunduhan. Pag maghanap na ang katawan niya, ay kailangan bigyan niya ito ng solusyon. Kung hindi, hindi talaga siya matitino. Pigil ang mga luhang. Inayos niya ang mga gamit at umalis ng tahanan ng kanyang ina. At dahil wala naman siyang mapupuntahang iba, bumalik siya sa bahay ng ama. May pag-aalinlangan man, ay tinanggap siya ng kanyang ama. Mag-isa lang namumuhay ang ama dahil kinuha ng tita niya ang kuya nito para magtrabaho upang magpatuloy ng pag-aaral. Bakit ka ba umalis sa poder ng nanay mo? Nagtatakang tanong ng ama. Bakit? Ayaw mo ba ako dito? Balik tanong ni Lena sa ama. Baka mamaya
guluhin na naman ako ng nanay mo ha. Hindi ka na niya guguluhin. Pinalayas nga ako eh. Gulat na napatingin ang ama kay Lena. Bakit naman? Paano? Nahuli niya kami ng asawa niya. Pasimpleng sagot nito. Ano? Oo, tay. Nahuli niya kami. Kasalanan mo kasi ito eh. Iminulat mo ko sa mundong kahirap talikuran. May pang-akit na boses nito at dahan-dahang lumapit kay Willie.